So ayan, nasukat naman na natin kanina. Accurate naman mga kadeway. May kunting, kumbaga 0.1 lang. Yo, usap mga bossing natin. So ayan mga kadeway, meron tayong konting time. So nagala tayo ng time para ipakita na rin sa inyo kung ano yung mga bola na gamit natin. Panibagong bola na naman to, panibagong brand o reference na naman ninyo or guide kung ano yung mga bolang ginagamit natin sa mga gustong sumunod sa setup ng bola natin. So katatapos na natin nagpalit ng gear oil at ng engine oil sa Griffin ng 180 natin kay Black Mamba syempre. Ayun, gaya ng sinasabi ko mga ka-DIY, dahil sa nakuha na natin yung tamang combination or sukat ng bola para sa weight natin, sa kilo natin, sa bigat natin, sa bigat ng OBR ko or back ride at sa driving habit ko o riding habit. So, kunwari, nasa up pa, lagi kang paakyat sa bundok or sa nasa lulan ka lang, uphill, downhill, tapos gusto mo marangkada dahil mas malakas sa arangkada or may dulo. So ayun, gaya ng sinasabi ko, disclaimer ko lang po, wala pong perfect CVT tuning. Depende pa rin po sa bigat ng rider, driving habit ng rider, sa back ride at sa lugar kung saan ginagamit mo yung sasakyan mo, motor mo. So ito yung gamit natin sa ngayon. Bagong brand. Ito na, branded na from Taiwan. Mostly Taiwan yung gamit natin. Star, tapos Bwin, CRP at NSL. No speed limit at CRP. Yan yung mga gamit natin sa mga spring natin. So tara, iba-ibang kulay, napansin nyo, bakit? Kasi yan po yung palatandaan ko sa bigat ng roller widths po ang tawag dito. Roller widths or fly balls sa Pilipinas, bola-bola. Ayun. So tara na, baklasin na natin. So ayan, mapapansin nyo, tayo, crankcase cover ng PCX, Honda PCX. So sa mga nagtatanong, may link tayo nyan, nasa vlog natin sa YouTube at saka sa Facebook natin. Ilagay ko na yung link para ma-order nyo na sa Legit Store. Ayan. Nag-endorse din po tayo nan kasi po ay ambassador po tayo ni Lazada at ni Shopee. So pag yung link na nilagay ko doon, legit po yun mga kademi. So pag bibili nyo itong crankcase cover, hindi po kasama to. Ito lang po. Iba po ang presyo niya. Mostly magbabudget ka nito, buo to, mga 3,000 or 3,000 plus. Depende po sa seller o kung may voucher or promo po. Okay, so baklasin ko muna to. Yan, pwede sasabay ko ng dalawa. Ito yung gas. So pag lalagay nyo to, pag ito yung kakabit nyo, hindi mo na malalagyan to kasi hindi nakasukat. Tapos yung dito sa gitna. Dalawa lang naman. Pero, ayan. So ganyan lang po. Hindi pa po tayo naka full CVT setup. So ito medyo, ang next na target ko ay papalitan ko to. Kasi, pagpag ng konti. Pero okay naman pa manakbo. Stock bell, stock lining, naka clutch spring at center spring tayo, CRP. Naka-mil tayo ng Honda ADB na torque drive. Tapos stock na female ng Griffin. Tapos dito naka PCX 160 tayo na pulley. Okay? Honda PCX 160. Stock modified from Indonesia. May parang ganyan. Yan, tinanggal ko yung GBT na nut kasi mas gusto ko to stock. Hindi makakalas. Yan. Ganyan lang po lang. Ganito lang po kadali magpalit. So tama naman, no? Nakalabas yung kita yung spline para iwas ng thread. Yan, minarking ko yan hanggang dito para malaman ko kung sumasampa yung belt. Okay naman, sumasampa naman. So ganyan ninyo, pagka may mapapansin kayo na may kumanal, parang gumanong kayo, parang may nakaumbok dito, ibig sabihin nun, nagkakanto po siya, ibig sabihin hanggang doon lang po yung angat ng belt. So dito mapapansin nyo, angat na angat. Pati dito, angat na angat. Okay. Tapos pagka nag-open kayo ito, tignan nyo na rin kung may mga cracks. Ito, medyo malapit-lapit na rin. Pero pwede pa naman. 0.5 mm washer. Palitan natin mamaya pwede natin tanggalin mamaya kung mapagpag pa. So, ito yung pulley natin. Yung drive piece. Check nyo rin to. Yung backplate, kung maalog na to, ibig sabihin palitin na tong slider piece. Yung tatlo. Original yung ilagay nyo, ha. Huwag na kayo magpapalit ng aftermarket yan. Mas maganda original. Ano, may konting alog.
Yan po yung tumutunog. Pero pag sa baba, walang alog. Pero pag ano na kasi yan, umaangat na yung belt. Tumataas din to, umaangat din to. So, may kalok siya. Yung bola natin. Okay. So, ang tamang dito para mas accurate, susukatin natin. Meron tayong panukat dito. Rams natin. Ayan. So dito sa aftermarket, dito sa P6 160 ko na pulley, meron tayong palatandaan itong kulay na to kung saan ko ilalagay. Broken size po kasi ito. Hindi lang to dual combination na kunwari 15-16 or 14-15 or 18-19 or 20-21. Ito po ay tatlong size. Iba-ibang size po yan, tatlo. So maniwala kayo sa hindi, may arangkada, gitna at dulo. Kunti lang naman na pakiramdam. Okay? Kasi iba-ibang combination yan. So, ayun. Yung 13 natin. Pati natin. Ito. So, pag natin to. Yung ilalagay ko, CRP. CRP sa 13. Dito sa aftermarket wala na yung yung kung ano yung dito sa may niya gilid dito, wala na po yun, sa stock lang po yun, at saka sa mga Honda lang po yun. Tapos patindin natin to 15 sa 15 natin. Yan sa ating pang click 14 pala to. So ito yung 15 natin, yung star. Original po yan, dalawang 15. So star speed 15, tapos 14 ito. So ang gagamitin natin ito na lang siguro, si Violet B-Win. Palagi. So ayan, nasukat naman na natin kanina. Accurate naman mga kadibay. May kunting, kumbaga 0.1 lang. So linisan na lang natin to. Yung ginagamit, lagi nyo i-check yan. Isang buwan, 2 beses para malaman nyo kung okay pa. So yan, sa gustong gumaya, chop suey combination, alam nyo na kung ano yung natin. I-reveal ko na kung ano yung combination natin, flyball combination. So yan mga kadiway. Yung maintenance naman ng flyball natin o roller weights natin mga kadiway, matagal po yan. Taon po yan mga kadiway. Minsan 1 year, 2 years pa yan. Depende na lang kung mali yung paggamit mo, hindi ka nag-CBT cleaning, parang ganito sa ginagawa ko. Ang sumisira po sa flyball ay ito po, itong back plate. Pagka itong back plate po ay may matalim na part dito, matulis, lihain nyo o i-grind nyo, ayan ang bumabakat to, bula po yan. Yan po, bula po ang bumabakat dyan. Kaya nagkakaroon po ng ublong to, kadto, yung parang uka, kasi dito po inuuka nung ito, tinanggal ko na po, ginrain ko ng konti ng liha. So wala na po yan. Kaya matagal na po. So ito mag 9 months si Black Mamba natin, pero all goods pa rin yung mga bola natin. At so happen, nagpalit po ako dahil sa okay na po, sakto na po para sa akin tong combination na to. Para sa akin po yan, wala po siyang uka. Pwede pa po gumagamit to. Pinag-anuhan ko yan, experimental stage ko.
balik na natin. Lagay na natin. I-try ko na tanggalin to. Pang ano na naman to, ang purpose nito, pang ano dagdag buka para parang hahaba yung bushing, tapos aangat yung belt dito para malakas ang arangkada. So try kong tanggalin kung mawawala yung pagpag ng belt. Pagka mayroong nagbago sa takbo, babalik ko naman yan. Yan, ganyan lang po kasimple magpalit nito. Sabay na rin natin to buksan yung bell nya para ma-check natin yung lining. Ayan, tapos linis. Okay, nag-accumulate to ng alikabok yan, no? Diba? Dami. Yan ang sisira, magkakaroon ng dragging. Yan, no? Daming alikabok, oh. Pinasukan. Ito ang medyo pangit sa pag naka PCX ka, meron kasi siyang naka-open na part, so probably doon siya pumapasok yung alikabok. Pwede nyo lihain yan, pwede nyo ipag-groove kung gusto nyo, pero sa akin bibili na lang ako ng racing bell pero hindi siya naka-groove. Gusto ko yung ganito pa rin pero meron mga dust hole dito. Ibig sabihin yung dust hole, yung bilog-bilog dito na parang ganito, na maliliit dito, pagka mag-accumulate siya ng alikabok, maghuhulog na siya kusa. So hindi siya magkukos ng dragging. Kakaroon kasi ng dragging kasi marumi yung bell at yung lining. So hindi siya kumakapit. So nagkakaroon ng sliding. Ganun yun. Tapos yung lining natin, pwede nyo lihain yan. At pwede nyo rin yung ligarihin dito. Dalawa. Para magkaroon siya ng dust line. Ibig sabihin naman yung linya na yun, doon papasok yung alikabok. Doon mahuhulog para hindi siya bumabara dyan o dumidikit. Okay, yan, so stuck pa rin yan. Ginawan ko ng marking kasi hinigpitan ko to para makita ko kung lumuluwag. Yan, o, grabe alikabok, o. Yan, o. Yan, o, grabe alikabok. Minsan nagkakaroon ng ganyan yan, sa katagalan na rin din nalinisan. Tapos pag nalagyan nyo ng sobrang grasa, so makapit yung alikabok sa grasa. Yan, medyo malinis na. Lower na lang natin. Wait lang, may papakita ko sa inyo mga ka-DIY, okay? Wait lang. So ito po, disclaim ko lang po, hindi po tayo sponsor ni RS8. Ito lang po yung isa sa gamit natin na pang CVT cleaner or degreaser. Yan, jet spray. Pwede po yan sa transmission talaga. Pang transmission po talaga yan. Pero nalinisan ko na rin kasi ito, alikabok lang naman tinanggal natin. Mapapansin nyo naman kung may mga dumi-dumi na namuo dyan, wala naman. So bagong linis. Ito po yung gamit ko. At gagawin na lang po tayo ng separate vlog dito kung ito yung gagamitin ko. Hindi ko po kasi naipakita noon. So ito po, nakaready na po ito pag mga 3 months, linisan ko yan. Ito yung gamit natin. Okay? CVT. Meron na rin sa link. Nalagay ko na lang para legit yung store naman kung bibilan nyo. Ayan, so buuin na natin. Tsaka na natin baklasin yan pagkalinisan natin gamit yung CVT cleaner. May proper tools po kasi o may proper na pang cleaning. Yung iba ayaw nila ng tubig kasi nangangalawang po pagka hindi napatuyo. Yung iba gas yung ginagamit, yung unleaded. Ayan, naman lang po kadali. Tignan natin to. Ayan, malinis pa naman. Punasan lang natin to. At saka ano pala, one thing more, pag magpapalit kayo nito, need yung bumili ng bearing dito. Ito, binilan ko pa to. Hindi ko na kinuha yung bearing doon sa stock ng cover natin. So, just in case magsawa tayo, babalik natin yon.
Yung dowel pala dito, nilalagyan ko din ng ano yan. Ito dito. Grasa. Para hindi mahirap magpasin. So yan, higpitan na natin para ma-warm up na natin, matry na natin mga kalayo. Yan, tahimik naman. Diba? Ayos na ayos. So yun. Yan natin. Kamusta yung lamba niya? Mga kaliwet, ano to? Under observation. Nilalapat pa yan. Yan, so sundan nyo lang po yung proseso na ginawa natin. Ingat na po kayo sa pag-DIY, dito yung speaking. Dalawa lang po ang ng DIY, do it yourself at destroy yourself. So ayan, hindi naman natutunan lang po kayo sa vlog content natin ngayon. Ride safe always, good to the glory, and burn times. So, you know,